Naisip mo na ba kung kaya mong talunin ang isang bihasang manipulator sa sarili niyang laro? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano pahihirapan ang isang narcissist. Ilalantad ko sa inyo ang 20 matitinding linya na magpapabago sa paraan ng pakikipag-usap nyo sa mga toxic na tao. Marami ang naniniwala na ang pinakamainam na depensa laban sa kanila ay ang pag-unawa sa kanilang mga trauma o ang pagpapakita ng awa. Pero ang totoo, ang empathy nyo ang mismong gasolina na nagpapatakbo sa kanila. Sa videong ito, babaligtarin natin ang sitwasyon. Malalaman nyo ang sikreto kung paano matitibag ng ilang piling mga salita ang makapal na balat ng isang narcissistic ego. Hihimayin natin ang mga partikular na paraan ng pagsasalita na magpapakaba sa kanila ng husto. Mag-comment na kayo ngayon. Nasubukan nyo na bang ipaliwanag ang panig nyo sa isang taong sadyang ayaw kayong pakinggan? Ang karanasan nyo ay malaking tulong sa iba nating viewers. Kaya naman, maupo ng maayos dahil magsisimula na tayo. Bago tayo pumunta sa mga linyang ito, alamin muna natin kung sino ba talaga ang kinakaharap natin. Ang narcissism ay hindi lang basta pagiging mahilig sa sarili o paghanga sa harap ng salamin. Ito ay isang malalim na personality disorder kung saan ang isang tao ay may labis na pangangailangan na hangaan at halos walang kakayahang makiramdam sa iba. Sa likod ng bawat narcissist ay isang napakarupok na pagkatao at matinding takot na mabisto ang kanilang tunay na kulay. Upang itago ang kahungkagan sa kanilang loob, gumagawa sila ng isang pekeng imahe na tila ba sila ay napakagaling. Ang buong buhay nila ay nakalaan sa paghigop ng emosyon mula sa mga tao sa paligid nila. Ito ang tinatawag na narcissistic supply. Ang inyong mga luha, ang inyong pagpapaliwanag, ang inyong galit, at maging ang pagsisikap ninyong pasayahin sila. Lahat ng iyan ay nagpapatunay sa kanilang kahalagahan. Kinokontrol kayo sa pamamagitan ng gaslighting, pangmamaliit, at pagpaparamdam ng guilt. Ang pangunahing panuntunan sa pakikipag-usap sa kanila ay tila isang kabalintunaan. Natatalo ka sa oras na mag-react ka ng emotional. Ang mga salitang pag-aaralan natin ngayon ay gagawa ng isang emotional vacuum. Hindi nito ibibigay sa narcissist ang atensyong hinahanap nila sa tuwing may gulo. Ang mga linyang ito ang mag-aalis ng kanilang kontrol at magbabalik ng kapangyarihan sa inyong mga kamay. Simulan natin sa pinakamalakas na sandata na mayroon ka. Napakasimple lang ng unang teknik, ang salitang hindi. Walang halong paliwanag. Alam nyo ba kung anong salita ang nagpapanik sa isang narcissist? Walang iba kundi ang maikling salitang ito. Kapag sinabi mo ito ng kalmado pero may paninindigan, guguho ang mundo nila sa harap mo mismo. Isipin mo ang sitwasyong ito. May kakilala o kamag-anak ka na bigla na lang hihiling na iwanan mo ang lahat ng ginagawa mo para tulungan sila kahit pa day off mo. Dati, malamang ay magpapanik ka at maghahanap ng kung ano-anong dahilan. Magsosorry ka at sa huli, mapipilitan ka ring sumunod sa gusto nila. Pero ngayon, simple lang ang isasagot mo. Hindi, hindi ko kaya. Tapos, tumahimik ka lang. May maling paniniwala kasi tayo na kapag tumanggi tayo, kailangan nating magpaliwanag ng mahaba para hindi tayo magmukhang masama. Paboritong-paborito yan ng mga narcissist. Ginagamit nila ang mga paliwanag mo para baluktutin ang isip mo at pasunurin ka uli sa gusto nila. Pero kapag wala kang binigay na rason, wala silang butas na mahahanap. Doon pa lang, mawawalan na sila ng kontrol sa usapan. Ang matatag mong hindi ay magsisilbing parang pader na semento. Kahit anong pilit nilang pakonsensyahin ka, hindi ka matitinag. Maiinis sila ng husto dahil sanay silang laging nakukuha ang gusto nila sa iyo. Kaya tandaan mo, gamitin ang salitang ito bilang iyong pinaka-epektibong kalasag.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangalawang powerful na linyang ito. Iba ang tingin ko sa sitwasyong ito. Kipaham mo ang mga toxic na tao ay eksperto sa pagbaluktot ng katotohanan. Ginagamit nila ang gaslighting para pagdudahan mo ang sarili mong memorya at katinuan. Isipin mo na lang, biniro ka ng bastos at masakit ng partner mo sa harap ng mga kaibigan nyo. Kapag kayo na lang dalawa at sinabi mong nasaktan ka sa ginawa niya, ang isasagot niya ay gawa-gawa mo lang daw iyon. Igigiit niya na simpleng biro lang iyon at masyado ka lang daw sensitive o oa. Marami ang nahuhulog sa maling akala na makukuha sa matinong usapan o lohika ang ganitong klase ng tao. Baka subukan mong makipagtalo ng husto, maglabas ng mga ebidensya mula sa nakaraan o piliting patunayan na ikaw ang tama. Pero yan mismo ang hinihintay nila. Kinukuha nila ang lakas nila mula sa negatibong enerhiya ng walang kwentang pagtatalo. Sa halip na makipag-away, sabihin mo ng kalmado, iba ang tingin ko sa sitwasyong ito. Yun lang, huwag ka nang makipagdebate. Huwag mo nang subukang baguhin ang isip niya o piliting humingi siya ng tawad. Ang ginagawa mo lang ay pagpapakita na ang bersyon niya ng kwento ay hindi ang tanging katotohanan. Para sa taong may sobrang taas na ego, hindi nila ito matatanggap. Sanay kasi sila ang laging masusunod at sila ang nagdidikta sa takbo ng relasyon niyo. Ang linyang ito ay agad na magbabalik ng kontrol sa iyo. Pinapakita nito na ang sarili mong isipan ay sa iyo lang at walang ibang pwedeng magdikta nito. Tumuloy naman tayo sa susunod na mahalagang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ang ikatlong linya ay ginawa para pahintuin ang direktang agresyon. Ganito ang sasabihin mo, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Madalas gumagamit ang mga manipulator ng pasigaw na boses, sarkasmo o mapang-aping tingin para panghinaan ka ng loob. Sobrang natural nilang gawin ito, kaya baka hindi mo agad mapansin na para ka na palang batang nagpapaliwanag at humihingi ng tawad. Isipin mo ang sitwasyong ito sa trabaho. Isang toxic na kasamahan ang bigla kang pinagalitan dahil sa maliit na pagkakamali at sinisigawan ka niya sa harap ng ibang mga empleyado. Maraming tao ang natutuliro sa ganitong sandali. May paniniwala kasi ang marami na ang pinakamainam daw na gawin kapag may agresyon ay baliwalain na lang ito. Akala nila, kusa lang hihinto ang tao kapag hindi pinansin. Pero pagdating sa mga narcissist, kabaligtaran ang nangyayari. Ang pananahimik mo ay ituturing nilang pagsuko at hudyat para lalo ka pang bastusin. Kapag tinitigan mo ang nang-aapi ng diretso sa mata at kalmado mong sinabing hindi mo gusto ang tono niya, masisira mo ang nakasanayan nilang taktika. Inililipat mo ang atensyon mula sa pinagtatalunan nyo papunta sa mismong maling asal niya. Mapipilitan siyang huminto ng biglaan. Ang inaasahan niya kasi ay magdedepensa ka sa iyong sarili. Pero sa halip, itinuro mo ang kawalan niya ng respeto. Magdudulot ito sa kanya ng matinding hiya at galit. Pero mawawalan na siya ng pagkakataong ituloy ang pag-atake sa ganoong paraan. Malinaw mong naipakita kung nasaan ang iyong hangganan. Pero paano kung direkta ka na nilang iniinsulto? Ang ikaapat na teknik ay parang salamin. Sabihin mo lang, opinyon mo lang yan. Hilig ng mga toxic na tao na palabasing katotohanan ang kanilang mga pansariling pananaw, na kadalasan ay mapanira at masakit. Sasabihan kanilang ang pangit ng itsura mo, wala kang silbi o walang ibang magmamahal sa iyo. Ang tanging layunin nila ay pasampalatayahin ka sa mga lason nilang salita. Halimbawa, sa gitna ng isang matinding away, sabihan ka na ikaw na ang pinakamakasariling tao sa mundo. Sa kultura natin, nakatatak na sa isip nating kailangang sumagot sa bawat banat o kritisismo. Akala kasi natin, kapag nanahimik tayo, ibig sabihin ay pumapayag na tayo sa insulto nila. Kaya naman,
Todo depensa tayo para patunayan na mabuti, maalaga at matulungin tayong tao. Naglalabas tayo ng mga ebidensya ng ating pagmamahal at loyalty. Pero iyon mismo ang gusto ng isang manipulator. Ang pasunurin ka sa gusto niya. Sa sandaling sabihin mong opinyon lang niya iyon, tuluyan mong pinapawalang bisa ang kanyang mga atake. Hindi mo kailangang makipagtalo sa laman ng sinasabi niya. Ipinapakita mo lang na ang kanyang mga salita ay walang anumang halaga para sa iyo. Para mo na ring sinabi na ang mga hirit niya ay ingay lang na walang saysay. Para sa isang taong uhaw sa atensyon at gustong kilalanin ang kanyang autoridad, isa itong matinding dagok sa kanyang ego. Tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang kanyang mga salita na kontrolin ang iyong mood at sirain ang iyong pagtingin sa sarili. Magpatuloy tayo. Ang ikalimang linya ay napakahalaga para tapusin ang mga walang kwentang pagtatalo. Madiin ito at direkta. Hindi ko ito pag-uusapan sa iyo. Mahilig ang mga manipulatibong tao na hilahin ka sa mga paikot-ikot na usapan. Sinasadya nilang ungkatin ang mga bagay na alam nilang makakasakit sa iyo ng husto. Kaya nilang paulit-ulitin ang mga mali mo noon o pintasan ang mga malalapit mong kaibigan ng ilang oras. Isipin mo, muling inuungkat ng partner mo kung gaano di umano kapangit ang ugali ng mga magulang mo. Ilang daang beses mo na siyang pinakiusapan na huwag nang buksan ang paksang iyan, pero uulitin pa rin niya para lang buwisitin ka at sirain ang loob mo. Madalas tayong maniwala sa maling akala na sa isang healthy relationship, kailangang pag-usapan ang lahat ng problema. Dahil dito, tinitiis mo ang mga nakakasakit na usapan dahil ayaw mong magmukhang sarado ang isip o hindi marunong makisama. Pero tandaan mo, sa mga toxic na tao, hindi uubra ang ganyang panuntunan. Kapag malinaw mong sinabi na hindi mo ito pag-uusapan, parang pinutulan mo sila ng hininga. Literal na pinapatay mo ang pinaghuhugutan nila ng lakas. Siguradong magagalit ang isang narcissist at aakusahan kang tumatakas sa problema. Pipilitin kanyang sumagot para labagin mo ang sarili mong limitasyon. Pero kung mananatili kang matatag at lalabas na lang ng kwarto, puputok siya sa galit dahil wala na siyang magawa. Inaagaw mo sa kanya ang remote control ng iyong emosyon at tinatapos ang usapan ng tuluyan. Ang pang-anim na linyang ito ang wawasak sa paborito nilang drama, ang mag-astang biktima. Medyo nakakagulat ang sasabihin mo, may karapatan kang magalit ng ganyan. Ang mga toxic na tao ay mahilig mag-eskandalo kahit sa maliliit na bagay. Pwedeng sumigaw sila, magbagsak ng pinto, o humagulgol ng husto dahil inaasahan nilang susuyuin mo sila at agad kang hihingi ng tawad. Isipin mo ito. Tumanggi kang kansilahin ang mga plano mo para lang pagbigyan ang luho ng isang narcissist. Ang ganti niya, mag-e-eskandalo siya at sasabihing manhid ka at traidor. May maling akala na kapag nagpakita ka ng pangunawa, ibig sabihin ay sang-ayon ka na sa kanila. Dahil dito, maraming biktima ng emotional abuse ang humihingi ng tawad dahil lang nagalit ang partner nila. Pinapasan nila ang emosyong hindi naman sa kanila. Pero kapag sinabi mong may karapatan silang magalit, isa itong matalinong hakbang. Kinikilala mo ang nararamdaman nila pero hinihiwalay mo ang sarili mo rito. Hindi ka humihingi ng tawad sa ginawa mo. Hindi mo rin sila sinusubukang amuhin. Sinasabi mo lang ang katotohanan. Nagalit sila. At hinahayaan mo silang suluhin ang galit na iyon. Para sa isang manipulator, parang nag-short circuit ang utak nila sa linyang ito. Ang pagwawala nila ay isang palabas lang na ang layunin ay makita kang naguguluhan at nagsisisi. Pero sa halip, nakatagpo sila ng isang kalmadong manonood na hinahayaan lang silang mag-tantrums. Kapag wala ang reaksyon mo, nawawala ng saysay ang buong drama nila. Ang ikapitong linya ay sadyang ginawa para protektahan ang iyong alaala. Ganito ang sasabihin mo,
Iba ang natatandaan ko sa usapang ito. Babalik tayo sa usapin ng pagbaluktot sa katotohanan dahil ito ang paborito nilang sandata. Mahilig baguhin ng mga narcissist ang kwento depende sa sitwasyon. Maaari silang mangako ng isang mahalagang bagay, pero kinabukasan, titingnan kanila ng diretso sa mata at isusumpang wala silang sinabing ganoon. Isipin mo na lang, nagkasundo kayo para sa isang bakasyon, nakabili ka na ng tiket, pero biglang sasabihin ng partner mo na wala siyang balak umalis at gawa-gawa mo lang ang lahat. Sa mga sandaling iyon, parang guguho ang mundo mo. May maling akala na para manalo sa isang argumento, kailangan mo ng matalas na memorya at matibay na ebidensya. Dito na magsisimulang magkandara pa ang mga tao sa paghahanap ng mga lumang chat o pagtawag sa mga saksi para lang patunayan na hindi sila nababaliw. Pero isa itong bitag, itatatuwa ng isang manipulator kahit ang pinakamalinaw na katotohanan. Kapag mahinahon mong sinabi na iba ang pagkakaalala mo, pinipigilan mo ang proseso ng pag-brainwash sa iyo. Hindi mo sinusubukang paaminin siya sa kanyang pagsisinungaling dahil wala rin namang silbi iyon. Ang ginagawa mo ay ang pinakamahalagang bagay. Pinaninindigan mo ang sarili mong realidad. Para sa isang toxic na tao, hudyat ito ng panganib. Malalaman niyang bigo ang plano niyang burahin ang alaala mo. Hindi na gumagana ang kanyang mahika sa iyo. Ang tiwala mo sa sarili mong pananaw ang siyang nagbibigay sa kanila ng tunay na sakit ng loob. Ang ikawalong parirala ay naglalayong ibalik ang usapan sa tamang direksyon. Sasabihin mo, balikan natin ang pinakapaksa. Ang pakikipag-usap sa isang narcissist ay madalas na parang gulo-gulong salita. Tinatawag ito ng mga eksperto na word salad. Kapag sinusubukan mong pag-usapan ang isang partikular na problema, pilit kang ililigaw ng manipulator. Bigla nilang uungkatin ang mga pagkakamali mo 10 taon na ang nakalilipas, tatalon-talon sa iba't ibang paksa at kung ano-anong kasalanan ang ibibintang sa iyo. Halimbawa, nagtatanong ka kung nasaan ang pera sa joint account ninyo. Ang isasagot sa iyo ay isang mahabang litanya tungkol sa hindi mo raw marunong magluto o kaya naman ay tungkol sa maling pagpapalaki sa iyo ng magulang mo. May isang maling paniniwala na kapag may sinasabi ang isang tao, laging may lohika sa likod nito na kailangan nating intindihin. Pero kapag pilit mong sinundan ang gulo ng takbo ng isip niya at sinimulang sagutin ang mga walang kwentang bintang na iyon, doon mo na makakalimutan kung saan talaga nagsimula ang usapan. Iyon mismo ang layunin niya. Sa pagsasabi na kailangang bumalik sa main point, hindi mo siya hinahayaang atakasan ng kanyang responsibilidad. Para kang gumagamit ng spotlight para itutok sa nag-iisang issue na pilit niyang iniiwasan. Ulit-ulitin mo lang ang orihinal mong tanong at huwag pansinin ang lahat ng basurang sinasabi niya. Sobrang nakakairita ito para sa isang manipulator dahil mararamdaman niyang na-trap siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sagutin ang mahirap na tanong o di kaya'y mapapahiya siyang tumakas sa usapan. Ang ikasyam na paraan para protektahan ang sarili mo ay ang pag-iwas sa artificial rush o yung pilit na pagmamadali. Tandaan mo ang linyang ito. Kailangan ko muna ng oras para mag-isip. Gustong-gusto ng mga toxic na tao na maramdaman mong kailangan mo ng magdesisyon agad-agad. Alam kasi nila na kapag binigyan ka ng oras, makakapag-isip ka ng malalim, makakahingi ka ng payo sa mga kaibigan mo, at baka ma-realize mong hindi naman pala maganda ang alok nila. Isipin mo ito. May isang kakilala na pilit kang pinapasali sa isang kaduda-dudang proyekto. Sasabihin niya, dapat mag-decide ka na bago maggabi, kundi mawawala ang pagkakataong ito. Maling akala ng marami na ang mabilis na pagsagot ay tanda ng kumpiyansa at paggalang. Natatakot tayo na kapag humingi tayo ng oras, magmumukha tayong mahina o walang alam.
Pero sa pakikitungo sa mga manipulator, ang paghinto o pag-pause ang iyong magiging kaligtasan. Kapag sinabi mong kailangan mo ng oras, sinisira mo ang kanilang diskarte. Ikaw na ngayon ang may hawak sa takbo ng usapan. Mapapansin mong magsisimulang kabahan ang isang narcissist. Mamadaliin ka niya at sasabihing wala naman dapat pag-isipan pa. Lalong tataas ang pressure sa kanya habang nananatili kang tahimik dahil alam niyang hindi na gumagana ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Sa pagbibigay ng karapatan sa sarili na mag-isip muna, iniiwas mo ang iyong sarili sa mga malalaking pagkakamali. Pinapakita mo lang na mas mahalaga ang iyong kapakanan kaysa sa kanilang kawalan ng pasensya. Ang ikasampung kataga ay magpapagaan sa iyong kalooban at mag-aalis ng pasan mong hindi naman sa iyo. Napakasarap itong pakinggan at talagang nakakalaya. Hindi ko na pananagutan ang nararamdaman mo. Ang mga manipulator ay eksperto sa pagbaligtad ng sitwasyon at pagsisi sa ibang tao. Kapag masama ang timpla nila, ikaw ang may kasalanan. Kapag may problema sila sa trabaho, isisisi nila ito sa iyo dahil hindi mo raw sila sinuportahan. Pinipilit ka nilang maging sobrang ingat sa bawat kilos mo para lang hindi masagi ang kanilang napakasilanteng damdamin. Isipin mo ito, bigo ang asawa mo sa isang mahalagang interview at pag-uwi niya, ikaw pa ang sisisihin. Sasabihin niyang nasira ang mood niya dahil lang sa hitsura mo noong umaga. Mayroong isang mapanganib na paniniwala, lalo na sa mga taong maawain at mapagmahal. Ito ay ang maling akala na tayo ang responsable sa kaligayahan ng mga mahal natin sa buhay. Akala natin, sapat na ang pagmamahal natin para pagalingin ang kanilang mga trauma, pero ang maling isipang ito ang unti-unting sumisira sa ating sariling kalusugan. Sa oras na bitawan mo ang mga salitang ito, para mong pinuputol ang invisible na tali na ginamit ng isang narcissist para kontrolin ka. Ibinabalik mo sa kanya ang sarili niyang emosyonal na basura. Tumitanggi ka ng maging tapunan ng lahat ng kanyang negatibong enerhiya. Malaking sampal ito para sa kanya. Sanay siyang ibuhos sa iyo ang lahat ng kanyang stress, pero ngayon, isinara mo na ang pintuan. Mapipilitan na siyang harapin at namnamin ang sarili niyang lason. Ang katagang ito ay isang matapang na hakbang ng pagmamahal sa sarili at pagpapakita ng tunay na kapanahunan sa isang relasyon. Tuloy tayo sa ika-11 parirala na tutulong sa iyong tanggihan ang mga hindi makatarungang kondisyon. Sabihin mo lang ng diretso, hinding-hindi ko tatanggapin ang opsyong ito. Ang mga toxic na tao ay mahilig mag-alok ng tinatawag nilang kompromiso, pero sa totoo lang, sila lang naman ang nakikinabang. Pinalalabas nila na parang pinagbibigyan kanila, pero ang totoo, inaabuso na nila ang iyong oras at lakas. Halimbawa, isipin mong iminumungkahi ng dati mong asawa na siya lang ang kukuha sa mga bata tuwing weekdays. Kung kailan kailangan silang ihatid sa eskwela at mga activities. Pero sa kanya naman, lahat ng weekends at holidays para mag-enjoy. Ang masama pa, tatawagin niya itong patas na hatian. Sa ating kultura, may maling akala na ang kompromiso ay laging mabuti at kailangang magparaya para lang iwas gulo. Marami ang pumapayag sa barya-barya na lang para lang hindi humantong sa malaking away. Pero sa tuwing pumapayag ka sa dihadong usapan, tinatraidor mo ang sarili mo. Kapag malinaw mong sinabi na hindi ka sang-ayon, sinisira mo ang kanilang pagkukunwari. Hindi mo kailangang magmungkahi ng ibang solusyon o magpaliwanag kung bakit hindi ito uubra sa iyo ba sa iyo. Sapat na ang simpleng pagtanggi. Tiyak na magagalit ang manipulator dahil hindi ka na nila mapaikot. Susubukan ka nilang bansagang madamot o walang pakisama. Pero sa loob-loob nila, alam nilang hindi ka na ang dating biktima na basta na lang tatanggap ng anumang tira-tira. Alam mo na ngayon ang tunay mong halaga. Ang ika-12 parirala ay magbabalik ng tiwala mo sa iyong sarili. Ganito ito pakinggan.
Lubos akong nagtitiwala sa aking kutob at sa aking nararamdaman. Ang mamuhay kasama ang isang narcissist ay isang walang humpay na pakikipaglaban para sa karapatang maniwala sa sarili mong mga mata. Unti-unti nilang ipinapamukha sa iyo na mali ang lahat ng iyong pagkakaintindi. Kapag nararamdaman mong niloloko ka, sasabihin nilang paranoid ka. Kapag nasasaktan ka, sasabihin nilang masyado kang maramdamin. Isipin mo ang sitwasyong nakahanap ka na ng malinaw na ebidensya ng panloloko, pero titingnan ka lang ng partner mo ng diretso sa mata at sasabihing nababaliw ka na o kailangan mo nang magpagamot. Ang pangunahing kasinungalingan ng mga manipulator ay ito. Ang emosyon mo ay hindi lohikal, kaya wala itong halaga. Hinihingan ka nila ng matibay na pruweba para lang magkaroon ka ng karapatang masaktan. Pero sa sandaling panindigan mong nagtitiwala ka sa iyong nararamdaman, nagsisimula ang isang revolusyon sa loob mo. Tumitanggi ka ng sumali sa kanilang laro, sa isang korte kung saan sila ang tagausig at sila rin ang hukom. Kinikilala mo na ang iyong inner voice ay sapat ng argumento. Kinamumuhian ng mga narcissist ang linyang ito. Dahil dito, nagiging balewala ang lahat ng pagtatangka nilang baliwin ka. Kapag ang sandigan mo ay ang sarili mong damdamin, hindi ka na maliligaw ng kanilang mga mapanlinlang na katwiran. Nagiging matatag ka laban sa kahit pinakamatalinong uri ng gaslighting. Ang 13 parirala ay magtatanggal ng maskara ng kanilang mga huwad na pangako. Sabihin ito ng direkta sa kanilang mukha. Ang gaganda ng mga salita mo, pero hinding-hindi naman ito tumutugma sa iyong mga gawa. Ang mga narcissist ay eksperto sa mga pangakong napapako. Mahilig silang magpinta ng napakagandang kinabukasan kasama kayo. Mangangako silang magbabago, magbibigay ng langit at bituin, at sasambit ng mga salita ng dakilang pag-ibig. Pero lumilipas ang mga buwan at taon, wala pa ring totoong aksyon. Isipin mo ang isang toxic na boss na ilang taon nang nangangakong ipupromote ka at tataasan ng sahod mo. Pero ang totoo ay pinagtatrabaho ka lang ng labis ng walang bayad. May isang napakaromantiko pero mapanirang paniniwala, ang ideya na kailangan nating maniwala sa potensyal ng isang tao. Nahuhulog tayo sa kanilang mga salita at umaasa na balang araw, magiging ganoon nga sila. Tinitiis natin ang masamang trato sa kasalukuyan para sa isang pangarap na wala namang kasiguruhan. Sa pagbigkas ng pariralang ito, pinuputok mo ang kanilang ilusyon. Ibinababa mo sila sa lupa mula sa kanilang kaitaasan. Ipinapakita mo na hindi ka na maluloko ng kanilang mga murang gimik. Para sa isang manipulator, ito ay isang matinding kahihiyan. Sanay silang bayaran ka ng mga huwad na barya ng kanilang mga pangako. Kapag tumanggi ka ng tanggapin ang perang ito at humingi ng totoong gawa, doon magiging malinaw na wala silang maibibigay. Ang pariralang ito ang magpapalayo sa kanila sa iyo dahil wala silang kakayahang gumawa ng totoong aksyon. Ang 14 na linya ay magsisilbing proteksyon mo laban sa paborito nilang laro. Ang paglikha ng triangulasyon. Pakinggan mong mabuti dahil puno ito ng paninindigan. Tumitanggi akong makipagkumpetensya sa kahit kanino para lang makuha ang atensyon mo. Hilig ng mga narcissist na pag-awayin ang mga tao. Sinasadya nilang banggitin ang kanilang mga ex. Nakikipag-flirt sa iba sa harap mo o ikinukumpara ka sa mas matatagumpay mong katrabaho. Ginagawa nila ito para iparamdam na hindi ka sapat, para maghabol ka at magpakitang gilas sa kanila. Isipin mo na lang kung ang isang kaibigan ay laging ikinukwento kung gaano kahusay ang isa pa niyang kaibigan sa pag-asang magseselos ka at mas lalo siyang pagsisilbihan. Mayroong nakakalasong paniniwala sa lipunan na normal lang daw ang kompetisyon sa relasyon at ang pagmamahal ay kailangang laging pinaghihirapan o inaagaw sa iba. Ang malinyong kaisipang ito ay parang isang gulong na pinatatakbo ka ng walang nararating
hanggang sa maubos ang lahat ng lakas mo. Kapag mahinahon mong sinabi na hindi ka makikipag-unahan sa iba, kumakalas ka na sa kanilang madayang laro. Tumitanggi kang maging bahagi ng kanilang audition. Ipinapaunawa mo sa kanila na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino pa ang iniisip nila. Dito mo makikita ang matinding pagkadismaya ng isang manipulator. Inasahan niyang pagpapanooran ang isang gladiator battle para sa kanyang atensyon, pero bigla kang lumabas ng arena. Ang kawalan mo ng pakialam sa kompetisyon ay ang pinakamasakit na tama sa kanilang ego. Ang ika-15 linyang ito ay makakatulong para hindi ka na laging maging tagasagip. Sabihin mo ito ng kalmado at walang emosyon. Parang malaki nga ang problema mo. Ang mga toxic na tao ay eksperto sa paggawa ng gulo, kahit wala namang dahilan. Lagi silang nasasabit sa kung ano-anong aberya, nababaon sa utang o nakikipag-away sa lahat ng tao. At tuwing mangyayari iyon, tatakbo sila sa iyo at aasahang ililigtas mo sila agad, na aayusin mo ang gusot nila o babayaran ang kanilang mga utang. Isipin mo ang isang kamag-anak na nawalan na naman ng trabaho dahil sa sarili niyang ugali. Ngayon, nagrereklamo siya sa iyo na ang unfair ng mundo, pero ang totoo, umaasa lang siyang bibigyan mo siya ng pera. Ang maling akala dito ay ang pagsuporta raw sa isang tao ay nangangahulugang kailangan mong resolbahin ang lahat para sa kanila. Marami ang naniniwala na kapag hindi sila tumulong, magmumukha silang masama o malupit na tao. Pero kapag binitiwan mo ang linyang ito, ibinabalik mo ang responsibilidad sa dapat na may-ari nito. Kinikilala mo na may problema, pero hindi ka nag-aalok na ikaw ang lulutas nito. Hindi mo na ginagampanan ang papel ng isang tagasagip. Nananatili ka na lamang na isang tagamasid. Para sa isang narcissist, para itong malamig na buhos ng tubig. Inaasahan kasi niya ang iyong oras, pagod at pera. Kapag magalang pero matatag mo siyang hinayaan na ayusin ang sarili niyang gulo, makakaramdam siya ng galit at kawalan ng magagawa. Doon niya mapagtatanto na hindi ka na niya free rescue service. Ang ika-16 na linya ay tumatama sa pinakaugat ng kanilang pangmamanipula. Isa itong napakamakapangyarihang pahayag. Hindi ko kailangan ang pagsang-ayon mo. Ginagawa ng mga narcissist ang lahat para sila ang maging diktador ng iyong halaga. Gusto nilang lagi kang nakatingin sa kanila. Naghihintay ng papuri o kaya na may takot na mapuna. Para kanilang itinatrato na parang asong sinusunod ang kanilang bawat utos. Bibigyan ka ng gantimpala kapag masunurin at parurusahan ng nakabibinging pananahimik kapag ikaw ay sumuway. Isipin mo ito. Bumili ka ng isang bagay na gustong-gusto mo, pero biglang sisimangot ang toxic mong partner at sasabihing wala kang panlasa. Inaasahan niyang agad mo itong ibabalik sa tindahan dahil lang sa sinabi niya. Isang malaking pagkakamali ang maniwala na ang tingin ng ibang tao ang nagtatakda ng tunay mong halaga. Minsan, sa sobrang kagustuhan nating maging mabuti sa paningin ng mga mahal natin, ibinibigay natin sa kanila ang susi ng ating tiwala sa sarili. Pero sa pagbigkas ng linyang ito, binabawi mo na ang susing iyon. Ipinapahayag mo ang iyong ganap na kalayaan. Ipinapakita mo na ang kanyang opinyon ay hangin lang na dumaan at walang epekto sa pagtingin mo sa iyong sarili. Para sa isang manipulator, katumbas ito ng pagpapatalsik sa kanila sa trono. Nawawala ang katayuan nila bilang Diyos sa buhay mo. Ang iyong paninindigan ang dudurog sa kanila dahil mapagtatanto nilang wala na silang anumang kapangyarihan sa iyong tadhana. Ang ika-17 linya ay ang magsisilbi mong preno sa kahit anong sitwasyong hindi mo na masikmura. Sabihin mo ng diretsahan, tapos na ang usapan nating ito. Kung minsan, sadyang hindi mo talaga mapapangatwiranan ang isang manipulator, bingi sila sa mga argumento. Sa halip, gagawa sila ng mga personal na atake
at lulunurin ka sa mga panlalait. Kaya kanilang buntutan sa loob ng bahay ng ilang oras, hindi ka tatantanan at pipilitin kang makipag-away pa. Isipin mo ito, wala nang patutunguhan ng away, binabastos ka na habang nakatayo ka lang doon at umiiyak. Sinusubukan pa ring pakiusapan ang kanilang katinuan. May maling paniniwala na ang pag-alis sa gitna ng usapan ay kawalan ng galang o tanda ng kahinaan at pagkatalo. Kaya nananatili tayo at tinitiis ang emosyonal na bugbog dahil lang ayaw nating magmukhang bastos. Pero tandaan mo, mas mahalaga ang mental health mo kaysa sa anumang tuntunin ng kagandahang asal kapag kaharap mo ang isang abusadong tao. Sa pagsasabi ng linyang ito, hindi ka lang nagtatapos ng usapan, pisikal kang umaalis sa labanan. Pwede mong ibaba ang telepono, i-block sila, o lumabas mismo ng bahay. Ikaw ang pumuputol sa koneksyon sa sarili mong desisyon. Hindi matanggap ng isang narcissist kapag nawawalan siya ng tagapakinig ng labag sa kanyang gusto. Gusto niya na siya ang laging huling magsasalita at siya ang magdadabog sa pinto. Kapag ikaw ang naunang gumawa nito, mararamdaman niya ang matinding kahihiyan. Hinahayaan mo siyang sumigaw sa hangin at doon mo tuluyang inaalis ang lahat ng lakas at kapangyarihan niya sa iyo. Ang 18 parirala ay naglalatag ng isang malinaw at matibay na hangganan. Tumingin ka ng diretso sa kanyang mga mata at sabihin, "Hindi ko nahahayaang bastusin mo ako ng ganito." Ang mga toxic na tao ay palaging sinusubukan kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Nagsisimula ito sa mga biro na masakit, susundan ng pagbabaliwala hanggang sa mauwi sa harap-harapang pang-iinsulto. Paisa-isa ang kanilang hakbang hanggang sa masanay ka na sa kanilang masamang pagtrato. Isipin mo na lang kung ang iyong partner ay nagsimulang magmura sa gitna ng inyong simpleng pag-aaway sa bahay. May isang mapanganib na maling akala sa ating lipunan na ang walang hanggang pagtitiis at pagpapatawad ay makakapagpabago sa isang tao. Tinitiis natin ang pagkapahiya sa pag-asang balang araw ay mapagtatanto niya kung gaano kabuting tao ang kanyang sinasaktan. Pero ang totoo, ang sobrang pagtitimpi ay nagbibigay daan lang para lalong maging abusado ang isang tao. Ang pariralang ito ay isang manipesto ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi ito pakiusap na irespeto ka. Ito ay isang matinding ultimatum. Malinaw mong iginuguhit ang linya kung saan dapat nang matapos ang relasyon. Para sa isang narcissist, ito ay hudyat na lumabis na siya sa laro at maaari kanyang mawala habang buhay. Kahit pa subukan niyang idaan ito sa biro o sabihing masyado kang madrama, makakaramdam siya ng takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang iyong matibay na paninindigan na karapat-dapat kang irespeto ang wawasak sa ilusyon niya na may ganap siyang kapangyarihan sa iyo. Ang 19 na linya ay parang isang maliwanag na ilaw na itinutok sa isang magnanakaw. Diretsahan mong sabihin ng kalmado, "Ngayon, sinusubukan mo akong manipulahin." Nagtatagumpay lang ang mga manipulator kapag patago silang kumikilos. Ginagamit nilang balat kayo ang pagmamalasakit para kontrolin ka. Pinalalabas nilang katapatan ang kanilang kalupitan at ang kanilang mga kasinungalingan ay para raw sa ikabubuti mo. Isipin mo ito. Gagamitin nila ang awa mo sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanilang mahirap na kabataan para lang mapautang mo sila ng malaking halaga. Marami ang naniniwala sa maling akala na hindi alam ng mga abuser ang kanilang ginagawa. Nabugso lang daw ito ng kanilang mga nakaraang trauma. Kaya naman, ang mga biktima ay nagtitiis na lang o nagpapahiwatig ng dahan-dahan. Pero ang totoo, alam na alam nila kung anong mga emosyon ang pinaglalaruan nila sa iyo. Kapag tinawag mo ang ginagawa nila sa tamang pangalan, tinatanggalan mo sila ng maskara. Ipinapakita mong bistado mo na sila. Ibinubunyag mo ang kanilang sikretong laro at dahil doon,
hindi na ito gagana. Siguradong magagalit ng husto ang isang narcissist kapag nabisto mo siya. Itatanggi niya ito ng may galit at tatawagin ka pang praning o baliw. Pero ang reaksyong iyon ang mismong magpapatunay na tama ka. Ang linyang ito ang tatanggal sa kanilang pinakamalakas na sandata, ang pagtatago. Kapag nalantad na sa liwanag, mawawalan na ng bisa ang kanilang manipulasyon at maiiwan silang mukhang kawawa at lito. At panghuli, ang ika-20 sagot na siyang pinakamapinsala sa lahat, ang buo, ganap at matibay na pananahimik. Tinatawag ito ng mga psikologo na Gray Rock Method. Kapag nasabi na ang lahat ng dapat sabihin at paulit-ulit nang nilabag ang iyong mga hangganan, titigil ka na lang sa pagre-react. Isipin mo, pinadalhan ka ng mahahabang mensahe na puno ng galit, panlalait at paratang. Babasahin mo ang mga ito, pero hindi ka sasagot ng kahit isang salita. Hindi mo sila ibablock, hindi ka magpapaliwanag, magdidaripis sila na, magiging mistula ka lang, invisible at walang pakiramdam. Ang pinakamaling akala na nagpapahirap sa atin ay ang paniniwalang mas mabuti na ang anumang tugon, kahit negatibo pa ito, kaysa sa hindi pagpansin. Tinuruan tayo na ang manahimik ay kawalan ng galang. Ngunit sa mundo ng mga toxic na relasyon, ang pananahimik ang iyong pinakamakamatay na sandata. Nabubuhay ang isang narcissist sa anumang emosyong ibinibigay mo. Ang iyong mga luha ay nagsisilbing matamis na nektar sa kanila, at ang iyong mga sigaw ay parang pagkain ng mga Diyos. Ngunit ang iyong kawalan ng pakialam ang nagsisilbing lason sa kanila. Kapag naging gray rock ka, boring, hindi natitinag at walang laman, unti-unti mo silang ginugutom sa emosyonal na paraan. Lalo kanilang raratratin at susubukang saktan sa mga paraang alam nilang tatamaan ka. Pero kung kakayanin mong panindigan ang katahimikang ito, bibigay rin sila. Mapagtatanto nilang tuyo na ang balon ng iyong atensyon magpakailanman. Ito ang nagdudulot sa kanila ng pinakamatinding sakit, ang harapin ang sarili nilang kawalan at ang katotohanang wala nang sino mang magliligtas sa kanila sa sarili nilang kahungkagan. Nakakagulat, di ba? Akalain mo, hindi mo pala kailangang sumigaw, umiyak o magpaliwanag ng paulit-ulit para lang mapatigil ang isang manipulator. Ang totoo niyan, nasa sa iyo ang tunay na lakas at hindi sa mga salitang binibitawan nila. Ngayong alam mo na ang 20 linyang ito, kaya mo nang basagin ang laro ng mga toxic na tao. Sa paggamit ng mga ito, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili. Binabawi mo rin ang karapatan mong maging totoo sa iyong nararamdaman at kontrolado ang sarili mong buhay. Isa lang ang kinatatakutan ng mga narcissist, ang iyong kalayaan at ang hindi mo pagpansin sa kanila. Kapag tumigil ka ng sumunod sa gusto nila, mawawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Subukan mong gamitin ang mga linyang ito at tignan mo kung paano magbabago ang takbo ng inyong relasyon. Maraming salamat sa pagtatapos ng videong ito. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan nito ngayon. At bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo. Alin sa 20 linyang ito ang sa tingin nyo ay pinakamahirap sabihin sa totoong buhay at bakit? Isulat ang inyong sagot sa comments at pag-usapan natin yan